Isang malakas na kalabog. Pagkatapos, ang tunog ng pinong salamin na nababasag at lumalagapak sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Kumabog ang dibdib ni Lisandro. Nanlamig ang kanyang dugo. Binitawan niya ang pluma na hawak at mabilis na tumayo mula sa kanyang silya sa loob ng malawak na opisina. Ang tunog na yon, alam na alam niya ang ibig sabihin yon. Hindi pera ang nawawala. Hindi gamit, kundi pag-asa. Halos takbuhin niya ang mahabang pasilyo. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng mansyon. Bawat tapak ay isang panalangin na sana mali ang kanyang iniisip. Ngunit pagdating niya sa nakabukas na pinto ng silid ng kanyang anak, ang tanawing sumalubong sa kanya ay ang eksaktong kinatatakutan niya. Sa gitna ng kwarto, sa tabi ng wheelchair, nakakalat ang mga piraso ng isang bagong-bagong crystal music box. Isa sa mga pinakamahal na laruan na ipinadala pa niya mula sa Switzerland. Umaasang ang himig nito ay magbibigay kahit katiting na aliw. Ngunit ngayon, ito ay mga bubog na lamang, kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier na parang mga luhang natuyo. At doon, nakaupo ang kanyang anak, si Tadeo. Walang paggalaw, walang emosyon, isang estatwa ng kalungkutan sa gitna ng sarili niyang kaguluhan. Ang mga mata nito ay blangko nakatingin sa kawalan, na para bang ang ingay ng pagbasag ay nangyari sa ibang mundo at hindi mula sa sarili niyang mga kamay. Isang pamilyar na kirot ang pumiga sa puso ni Lisandro. Ito na naman ang pader na hindi niya kayang gibain. Gaano man karaming pera ang ibato niya rito. Tadeo, mahinang tawag niya, ngunit walang narinig na sagot. Pumikit siya ng mariin, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang galit ay hindi makakatulong. Alam niya iyon. Ilang taon na niyang alam iyon. Griselda! Sigaw niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Isang perpektong maskara para sa nagwawalang kabiguan sa loob niya. Ilang sandali lang ay dumating na ang matandang kasambahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang mga bubog, ang pag-aalala ay napalitan ng pamilyar na pag-iling ng awa. "Sir," sabi nito, "linisin mo ito." Utos ni Lisandro, hindi inaalis ang tingin kay Tadeo. "At siguraduhin mong walang matitirang kahit isang piraso. Baka masugatan pa siya." "Masusunod po, sir." Umalis si Lisandro sa silid. Hindi na muling lumingon. Hindi niya kayang makita ang awa sa mga mata ni Griselda. Hindi niya kayang makita ang kawalan sa mga mata ng sarili niyang anak. Bumalik siya sa kanyang opisina at naupo. Ang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Kinuha niya ang isang litrato sa kanyang lamesa. Isang nakangiting babae, ang kanyang asawa. Ang parehong mga mata na minsan niyang nakikita kay Tadeo bago nangyari ang lahat. "Hindi ko na alam ang gagawin ko," bulong niya sa litrato. Naalala niya ang sinabi ng pinakamagaling na doktor na binayaran niya. "Ang pinsala ay wala na sa kanyang mga binti, Mr. Valderrama. Nasa kaluluwa na niya." Kasalanan ko lahat." Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Griselda. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Sir," sabi niya, "narito na po siya." Kumunot ang noo ni Lisandro. "Sino?" "Yung bago pong katulong, sir. Yung ipapalit kay Aling Nena. Si Mireya." "Ah, oo. Ang bagong tagapag-alaga. Ang bagong magtatangkang gumawa ng himala." Napabuntong hininga si Lisandro. Pagod na pagod. Ilan na nga ba ang dumaan sa mansyon na ito? Mga professional na nurse, mga kilalang therapist. Lahat sila ay sumuko. "Papasukin mo," sabi niya sa malamig na tono. Pumasok si Griselda at kasunod niya ay isang babae. Payat ito, nakasuot ng simpleng bestida at lumang tsinelas. Ang buhok nito
ay nakatali lang sa likod at sa mga kamay nito, mahigpit na hawak ang isang maliit na bag na gawa sa tela. Yumuko ito ng bahagya, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tiningnan siya ni Lisandro mula ulo hanggang paa. Isa na namang susubok, isa na namang mabibigo. Anong magagawa ng isang probinsyanang tulad nito na hindi nagawa ng mga eksperto? Mireya, tama, tanong ni Lisandro. Opo, sir, sagot ng babae. Ang boses ay mahina. Tumayo si Lisandro at lumapit. Ang kanyang taas at ang suot na mamahaling damit ay tila lalong nagpaliit sa dalaga. Huminto siya sa mismong harapan nito. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng babala. Iisa lang ang dahilan kung bakit ka narito, mariing sabi ni Lisandro. Ang anak ko, walang ibang mas mahalaga kaysa sa kanya. Ang lahat ng bagay sa bahay na ito ay pwedeng mapalitan, maliban sa kanya. Naiintindihan ko po, sir. Hindi, giit ni Lisandro. Ang boses ay mas bumaba at mas naging mapanganib. Hindi mo naiintindihan, pero sisiguraduhin kong maiintindihan mo. Itinuro niya ang kanyang daliri sa direksyon ng silid ni Tadeo. Siguraduhin mong alam mo ang ginagawa mo, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Ayoko ng pagkakamali rito. Parang isang palasyo ang mansyon. Malawak, malamig, at napakatahimik. Bawat sulok ay kumikinang mula sa sahig na parang salamin hanggang sa mga palamuting ginto sa dingding. Habang sinusundan niya si Griselda sa pasilyo, pakiramdam ni Mireya ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Ang tsinelas niyang luma ay tila nag-iiwan ng dumi sa perpektong sahig kahit alam niyang malinis ito. Ito ang mundo ni Sir Lisandro. Isang mundong napakalayo sa maliit na barong-barong na kinalakihan niya sa probinsya kung saan ang tunog ng tawanan ng mga kapatid at ang amoy ng nilulutong sinaing ni inay ang bumubuo sa umaga. Dito, ang tanging naririnig niya ay ang pag-alingawngaw ng sarili niyang mga yabag at ang malamig na hangin na nagmumula sa aircon. Ito ang mga patakaran sa bahay na ito, sabi ni Griselda. Huminto sila sa harap ng isang pinto. Inabutan siya nito ng isang listahan. Bawal ang maingay. Bawal humawak ng kahit anong hindi mo trabaho. Bawal magsalita kung hindi kinakausap. At higit sa lahat, ang kapakanan ni Senyorito Tadeo ang uunahin mo. Tumango si Mireya. Opo, Ma'am Griselda. At isa pa, dagdag ng matanda, ang mga mata ay matalim. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikagagalit ni Sir Lisandro. Mabilis siyang magalit at ayaw mong makita siyang magalit. May halong babala sa boses nito na nagpatindig ng balahibo ni Mireya. Ngunit muli, tumango lang siya. Kailangan niya ang trabahong ito para sa pamilya niya, para sa gamot ng kapatid niya. Titiisin niya ang lahat. Sige, pumasok ka na. Oras na para sa merienda ni Senyorito, sabi ni Griselda bago siya tinalikuran. Huminga ng malalim si Mireya bago dahan-dahang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa silid. Mas malaki pa ito sa buong bahay nila. Puno ng mga laruang mukhang hindi pa nagagalaw. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Tadeo sa kanyang wheelchair. Nakaharap sa malaking bintanang salamin, nakatanaw sa hardin sa labas. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumingon. Naramdaman ni Mireya ang bigat ng kalungkutan sa loob ng silid. Hindi ito ordinaryong lungkot. Ito ay isang kalungkutang malalim na parang isang kumunoy na kayang humigop ng kahit anong liwanag. Hindi siya lumapit agad. Sa halip, inilapag niya ang dala niyang tray ng pagkain sa isang maliit na mesa. Tinitigan niya ang likod ng bata. Naalala niya ang kapatid niyang si Baste. Ganyan na ganyan din siya dati, matapos ang aksidente. Isang katawang naroon, pero ang kaluluwa ay tila naglalakbay sa ibang lugar. Sa halip na pilitin itong kumain, umupo si Mireya sa isang maliit na upuan sa sulok, sa lugar kung saan hindi siya direktang makikita ng bata. Hindi niya alam kung bakit,
Pero isang lumang awit ang pumasok sa kanyang isip. Ang oyayi na laging kinakanta ng kanyang lola. Mahina, halos pabulong. Sinimulan niyang kantahin ito. Tulog na, bunso. Ang nanay ay malayo. Hindi ka man masilip. Pag-ibig niya'y nasa himig. Isang awit ng pangungulila, pero may dalang pag-asa. Kinakanta niya ito para sa sarili, para pagaanin ang sariling pangamba. Patuloy lang siya sa pagkanta. Ang boses niya ay sinliit ng isang sinulid sa katahimikan ng silid. Hindi niya inaasahang may mangyayari. Sanay na siyang maghintay. Ang pag-aalaga, tulad ng pagtatanim, ay nangangailangan ng pasensya. Maya-maya, isang bagay ang napansin niya, isang bahagyang paggalaw. Ang ulo ni Tadeo, na kanina'y diretsong nakatingin sa labas, ay dahan-dahang pumihit ng ilang sentimetro papunta sa direksyon niya. Parang isang bulaklak na sumusunod sa sinag ng araw. Huminto sa pagtibok ang puso ni Mireya. Nagpatuloy siya sa pagkanta, mas pinahinay pa ang boses, takot na baka maputol ang kung anumang mahikang nagaganap. Huwag kang mag-alala. Ang mga bituin ay kasama. Sila ang magbabantay. Hanggang umaga'y dumating. At doon niya nakita, sa gilid ng mata ng bata, mula sa ilalim ng mahahabang pilikmata, isang butil ng luha ang nabuo. Dahan-dahan itong gumulong, nag-iwan ng isang basang linya sa kanyang maputlang pisngi. Hindi ito luha ng galit, tulad ng nakita niya kanina sa mga mata ni Sir Lisandro. Hindi rin ito luha ng pagkaawa. Ito ay luha ng isang taong sa wakas may narinig. Isang taong sa wakas naramdaman na hindi siya nag-iisa sa kanyang madilim na mundo. Sa sandaling iyon, alam ni Mireya na hindi lang isang batang lumpo ang nasa harapan niya. Nakita niya ang isang kaluluwang nakakulong at alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na natagpuan niya ang isang maliit na siwang sa pader na bumabalot dito. Isang linggo na ang lumipas. Isang linggo ng nakabibinging katahimikan at walang pagbabago. Para kay Lisandro, bawat araw ay pare-pareho lang. Mga pulong sa umaga, mga tawag sa telepono sa tanghali, at ang pag-uwi sa isang mansyon na kasing lamig ng isang musoleo sa gabi. Wala siyang inaasahan mula kay Mireya. Isa lang itong anino sa kanyang bahay, isang pares ng kamay na nag-aabot ng pagkain at naglilinis ng kalat. Paminsan-minsan, nakikita niya itong nakaupo sa hardin kasama si Tadeo, pero hindi niya ito pinapansin. Para sa kanya, isa lang itong trabaho. Isa lang itong babaeng naghihintay sa kanyang sahod. Ngunit ang hapong iyon ay iba. Kinansela ang isang mahalagang pulong sa huling sandali, kaya napilitan siyang umuwi ng mas maaga. Dala-dala niya ang inis at pagkadismaya. Isang multimilyong kontrata ang nakasalalay at ang pagkaantala nito ay sumisira sa kanyang perpektong schedule. Pagpasok niya sa malaking pinto, ang inaasahan niyang katahimikan ay wala roon. Sa halip, may isang mahinang tunog na nagmumula sa hardin sa likod bahay. Isang musika. Hindi ito ang musikang klasikal na pinapatugtog niya. Ito ay simple, masaya, at may kasamang tawanan. Hindi pwede. Halakhak iyon. Isang mahinang halakhak ng isang bata. Napatigil si Lisandro. Ang inis sa kanyang muka ay napalitan ng pagtataka. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa salaming pinto na nakaharap sa hardin. Ang bawat hakbang ay maingat, na para bang natatakot siyang itaboy ang kung ano man ang gumagawa ng milagrong tunog na yon. Sumilip siya mula sa likod ng isang malaking haligi. At ang nakita niya ay halos magpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng luntiang damuhan, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, naroon si Mireya. Sa harapan niya ay si Tadeo, nakaupo sa kanyang wheelchair. May isang maliit na cellphone sa isang bangko sa tabi nila, at mula roon nagmumula ang masayang tugtugin. Hawak ni Mireya ang dalawang kamay ni Tadeo, at sa saliw ng musika, marahan niyang inuugoy ang wheelchair, pasulong at paatras, paikot ng bahagya,
na para bang nagsasayaw sila. "Ayan, Senyorito Tadeo," rinig niyang sabi ni Mireya. Ang boses ay puno ng sigla. "Isa, dalawa, tatlo. Ang galing-galing mo namang sumayaw." Ngunit hindi ang sayaw ang nagpahinto sa mundo ni Lisandro. Ito ay ang mukha ng kanyang anak. Doon, sa mukha na matagal nang naging blangko, may isang ngabang ngiti. Hindi isang pilit na ngiti. Hindi isang bahagyang paggalaw ng labi. Ito ay isang totoong ngabuang ngiti. Isang nguwang ngiting umaabot hanggang sa mga mata nitong matagal nang nawalan ng kislap. At mula sa bibig nito, lumalabas ang mahinang halakhak na narinig niya kanina. Parang sinaksak ang puso ni Lisandro, ngunit hindi sa sakit, kundi sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos ay napansin niya ang isa pang imposible. Ang mga paa ni Tadeo. Ang mga paang sinabi ng mga doktor ay wala ng pag-asang gumalaw. Ang mga ito ay bahagyang tumataas baba, umuugoy-ugoy sa hangin, na para bang sinusubukang sumabay sa ritmo ng musika. Hindi makapaniwala si Lisandro. Napakapit siya sa haligi para suportahan ang sarili. Ang lahat ng therapist, lahat ng mamahaling makina, lahat ng gamot mula sa ibang bansa, lahat ay nabigo. Pero itong simpleng babae, gamit lang ang isang lumang cellphone at isang kanta, ay nagawa ang imposible. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kinanselang pulong sa milyon-milyong pisong kontrata. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak, ang totoong Tadeo, na matagal nang nawala sa kanya. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinigilan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang pader ng yelo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang galit at pagsisisi ay napalitan ng isang bagay na nakakatakot ngunit napakaganda. Pag-asa. Hindi na niya kayang magtago pa. Kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang siguraduhin na totoo ang nakikita niya. Lumabas siya mula sa likod ng haligi. Ang kanyang boses, na karaniwang matatag at puno ng awtoridad, ay nabasag at halos pabulong dahil sa matinding emosyon. Anong ginagawa ninyo?" Sa tunog ng kanyang boses, parehong napalingon sina Mireya at Tadeo. Ang mukha ni Mireya ay nagpakita ng gulat at takot, at ang nangiti sa mga labi ni Tadeo biglang nawala. Akala ni Mireya katapusan na niya nang mawala ang ngiti ni Tadeo at humarap sa kanila si Sir Lisandro na may gulat sa mga mata. Inihanda na niya ang sarili. Ipapatawag siya. Sisisantihin. Sasabihing lumampas siya sa kanyang limitasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng kanyang bestida. Naghihintay sa galit na sasabog. Ngunit hindi galit ang dumating. Katahimikan. Tinitigan sila ni Lisandro ng ilang saglit. Ang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa kanya patungo sa bata. Pagkatapos, walang sinabi. Tumalikod ito at pumasok sa loob ng mansyon. Kinabahan si Mireya. Mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa sigaw. Buong gabi, hindi siya mapakali. Ngunit walang dumating na utos. Walang nagpatawag sa kanya. Kinabukasan, nagbago ang lahat. "Mireya," sabi ni Griselda habang naghahanda siya ng almusal. Ang boses ay walang emosyon. Sabi ni Sir, "Huwag ka na raw maglilinis ng ibang parte ng bahay." Nanlamig si Mireya. "Ito na nga ba yon? Tatanggalin na po ba ako sa trabaho?" Umiling si Griselda. "Hindi. Simula ngayon, ang tanging trabaho mo ay si Senyorito Tadeo. Oras mo, atensyon mo, lahat sa kanya mo lang ibibigay." Parang nabunutan ng tinik si Mireya. Isang ngingiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Bawat araw, lalong lumalakas si Tadeo. Bawat araw, lalong lumalapit ang loob nila sa isa't isa. Hindi na lang sayaw sa hardin ang ginagawa nila. Nagbabasa na sila ng mga libro,
gumuguhit at minsan naglalaro pa sila ng taguan. Siya ang tumatakbo at nagtatago, habang si Tadeo naman, mula sa kanyang wheelchair, ay tuwang-tuwang hinahanap siya gamit lang ang mga mata. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Tadeo sa kanyang physical therapy, may nangyaring isa na namang milagro. Sa harapan nila, may isang maliit na laruang kotse na kulay pula. "Kaya mo yan, Tadeo," malambing niyang sabi. "Abutin mo, para sa'yo yan." Itinaas ni Tadeo ang kanyang kamay, nanginginig. Kitang-kita ni Mireya ang hirap at determinasyon sa mukha ng bata. Ilang pulgada na lang ang layo. Pinipigilan ni Mireya ang kanyang hininga. At sa wakas, ang maliliit na daliri ni Tadeo ay sumara sa paligid ng pulang kotse. Nagawa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakahawak siya ng isang bagay ng mag-isa. Isang malakas na palakpak ang narinig ni Mireya mula sa may pinto. Nandoon si Sir Lisandro, nakasandal sa hamba, at sa mukha nito may isang ngiting hindi pa niya kailanman nakita. Isang ngiting totoo, walang halong lamig o pagod. "Magaling anak," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang mga sandaling iyon ay nagsimulang dumalas. Hindi na lang sa malayo nagmamasid si Lisandro. Minsan, uupo na rin ito sa hardin habang naglalaro sila. Hindi ito nagsasalita, pero ang presensya nito ay sapat na. Nararamdaman ni Mireya ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, pero hindi na ito ang tingin ng pagdududa, kundi tinginin ng pagtataka at marahil paghanga. Isang gabi, habang nag-aayos siya sa kusina bago matulog, pumasok si Lisandro para kumuha ng tubig. "Mireya," sabi nito. "Po, sir? Kumusta ang pamilya mo sa probinsya?" Nagulat si Mireya sa tanong. Ito ang unang pagkakataon na nagtanong ito tungkol sa personal niyang buhay. "Ayos naman po, sir. Tumatawag naman po ako sa kanila linggo-linggo." Tumango si Lisandro. "Kung may kailangan sila, sabihin mo lang sa akin." Napatulala si Mireya. Ang simpleng alok na yon ay may dalang bigat at sinseridad. Pakiramdam niya ay uminit ang kanyang mga pisngi. "Salamat po, sir. Malaking bagay na po itong trabaho ko." Ngumiti ng bahagya si Lisandro bago uminom ng tubig at umalis. Ngunit hindi alam ni Mireya na sa gilid ng pinto ng kusina, sa dilim, may isa pang pares ng matang nakamasid. Si Griselda. Nakita niya ang lahat. Ang pag-uusap, ang ngiti ni Lisandro, ang pamumula ng pisngi ni Mireya. Kinabukasan, naramdaman ni Mireya ang pagbabago sa pakikitungo ni Griselda. Mas naging matalim ang mga salita nito, mas naging mabigat ang mga utos. Habang nagtitimpla siya ng gatas para kay Tadeo, dumaan si Griselda sa likuran niya. "Ingat ka sa pagtimpla. Baka malapnos ang dila ng bata," sabi nito. "Opo, Ma'am Griselda." Nang mag-uumaga, habang naglalaro sila Tadeo sa sala, biglang lumapit si Griselda at pinunasan ng isang maliit na dumi sa sahig na hindi naman napansin ni Mireya. "Huwag mong hayaang maging marumi ang paligid ng senyorito," sabi nito sa matigas na tono. Ang pinakamasama ay nangyari isang hapon. Naglalaro sila ni Tadeo nang may mapansin si Lisandro sa buhok ni Mireya. Dahil sa pagtakbo at paglalaro, may ilang hibla ng buhok na tumatama sa mukha niya. "Sandali," sabi ni Lisandro. Kumuha ito ng isang maliit at simpleng hair clip mula sa bulsa nito. Ito ay clip na pambata. Malamang ay naiwan ng isa sa mga pinsan ni Tadeo. Para hindi ka nagugulo, inabot nito ang clip kay Mireya. Sa sobrang gulat, hindi agad nakagalaw si Mireya. Ang amo niya, ang milyonaryong si Sir Lisandro, ay nag-aalala sa ilang hibla ng buhok niya. "Salamat po, sir," nauutal niyang sabi, at madaling inipit ang kanyang buhok. Ang hindi nila alam, mula sa bintana sa itaas, pinapanood sila ni Griselda. Nakuyom niya ang kanyang mga palad. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Ang simpleng hair clip na yon, sa paningin niya,
ay parang isang mamahaling alahas, isang simbolo, isang tanda na ang babaeng ito ay hindi na lang basta isang katulong. Siya ay nagiging banta. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Mireya sa pasilyo, hinarang siya ni Griselda. Ang mukha ng matanda ay kalmado, pero ang mga mata nito ay nag-aapoy. Mukhang masaya ka sa bago mong posisyon, Mireya. Sabi nito, ang boses ay parang pulot na may lason. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Ma'am Griselda. Ngumiti si Griselda, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magaling, pero sana, sa lahat ng ginagawa mo, lumapit ito at bumulong. Huwag mong kalimutan kung saan ka lulugar, Hija. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito, iniwan si Mireya na nakatayo roon. Ang init ng kasiyahan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng malamig na takot. Kinagat ni Griselda ang kanyang labi habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin ng kanyang maliit na kwarto. 55 taon. 30 taon doon ay ginugol niya sa mansyon ng mga Valderrama. Naaalala pa niya noong bata pa si Lisandro, isang batang lalaking tumatakbo sa mga pasilyo na pinupunasan niya ngayon. Siya ang nag-aalaga rito kapag may sakit. Siya ang naghahanda ng paborito nitong pagkain. Siya ang nasa tabi nito noong namatay ang mga magulang nito sa isang plane crash. Sa isip niya, higit pa sa isang kasambahay ang kanyang posisyon. Siya ang haligi ng tahanang ito. Siya ang aninong nagpapanatili ng kaayusan. At minahal niya si Lisandro, isang pagmamahal na lihim, tahimik, at walang pag-asa. Isang pagmamahal na tiniis niya kahit noong nagpakasal ito sa babaeng iyon. Isang socialite na walang alam, kundi gumastos at magpaganda. Tiniis niya ang sakit, nagpanggap na masaya para sa kanyang alaga. Ngunit ngayon, iba na. Itong si Mireya, hindi siya isang socialite, hindi siya mayaman. Isa lang siyang hamak na probinsyana. At iyon ang mas masakit. Dahil ang hindi nagawa ng yaman at ganda ng yumaong asawa ni Lisandro ay nagagawa nitong si Mireya. Ang pasayahin si Tadeo at ang unti-unting pagtunaw sa yelo sa puso ni Lisandro. Ang hair clip. Ang simpleng hair clip na yon ang gumising sa lahat ng demonyo sa loob niya. Hindi yun isang regalo. Iyon ay isang sampal. Isang sampal na nagsasabing kahit sino, kahit isang basahan, ay pwedeng makuha ang atensyon ni Lisandro. At siya, na nag-alay ng buong buhay niya, ay mananatiling isang kasambahay lamang. Hindi pwede. Hindi siya papayag. Kinuha niya ang kanyang luma at munting cellphone mula sa ilalim ng unan. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts. Ramil. Si Ramil, isang anino mula sa kanyang nakaraan, isang lalaking may utang na loob sa kanya at may hilig sa sugal at mabilis na pera. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. "O Griselda, napatawag ka?" Sabi ng magaspang na boses sa kabilang linya. "May trabaho ako para sa'yo," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at determinado. Narinig niya ang pagtawa sa kabilang linya. "Trabaho? Ano yung klaseng trabaho? Maglilinis ng kubeta ng amo mo? Mas malaki kaysa riyan," sabi ni Griselda. Lumakad siya patungo sa bintana at sumilip sa hardin. Nandoon pa rin sina Lisandro at Mireya, masayang nag-uusap habang pinapanood si Tadeo. Kumuyom ang kanyang kamao at mas madali. "Sige, pakinggan ko. May kukunin ka lang," paliwanag ni Griselda. Isang bagay na maliit pero napakahalaga kay Sir. Isang bagay na kapag nawala, maghahanap siya ng masisisi. "At sino ang gusto mong sisihin?" tanong ni Ramil. May interes na sa boses nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Griselda. Ang bagong paborito sa bahay na ito. Pinlano nila ang lahat. Ang oras, ang lugar, ang paraan. Madali lang. Alam ni Griselda ang bawat sulok ng mansyon. Alam niya kung saan ang mga blind spot ng CCTV. Kinabukasan, hinintay niya ang tamang pagkakataon.
Nang nasa opisina si Lisandro at nasa hardin naman sina Mireya at Tadeo, pumasok siya sa master's bedroom. Ang silid na minsan lang niyang mapasok at sa tuwing pumapasok siya, pakiramdam niya ay para siyang magnanakaw. Binuksan niya ang isang drawer. Nandoon ang isang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito, nakapatong sa isang pulang unan na pelus, ay ang relos. Isang Rolex. Kumikinang ang ginto nito kahit sa madilim na silid. Hindi lang ito basta relos. Ito ang huling regalo ng asawa ni Lisandro bago ito mamatay. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga nito. Iyon ang sandata na gagamitin niya. Kinuha niya ang relos. Malamig ito sa kanyang palad. Tinitigan niya ito na nang may ngisi. Ang bagay na simbolo ng pagmamahal ng iba ay magiging instrumento ng kanyang paghihiganti. Maingat niyang isinara ang kahon at drawer, walang bakas. Pagkatapos ay bumaba siya, dumaan sa kusina at lumabas sa likod bahay. Doon, sa likod ng malalaking halaman na malapit sa pader, naghihintay na si Ramil. Walang salitaan. Inabot lang niya ang relo sa siwang ng bakod. Kinablot ito ni Ramil na parang isang asong gutom. Isang lamo agad, utos ni Griselda. Gawin mong pera at huwag na huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi ko sinasabi. Tumango si Ramil at mabilis na nawala sa dilim. Pumasok si Griselda pabalik sa loob ng mansyon. Kalmado, tahimik. Walang sino mang makakahalata. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain na para bang walang nangyari. Naglinis siya ng alikabok sa mga litrato. Nag-ayos ng mga bulaklak sa florera. Bawat galaw niya ay kontrolado. Bawat kilos ay perpekto. Ngunit sa loob-loob niya, isang halimaw ang nagdiriwang. Sumilip siya sa bintana ng kusina. Nakita niya si Mireya na inaabutan ng tubig si Tadeo. Pagkatapos, napatingin ito sa gawin niya at ngumiti. Isang ngiting simple at walang malisya. Nginitian din siya pabalik ni Griselda. Isang ngiting puno ng kasinungalingan at tagumpay. Paalam, Mireya. Bulong niya sa hangin. Isang pangakong tanging siya lang ang nakakarinig. Ang orasan ay nagsimula nang umandar. Hindi ang Rolex na nawawala, kundi ang orasan na magtatakda sa katapusan ng maliligayang araw ng probinsyanang iyon. Bukas ang kaarawan ng yumaong asawa ni Lisandro. Bawat taon, pare-pareho ang kanyang ritual. Pupunta siya sa sementeryo sa umaga. Sa gabi, mag-isa siyang uupo sa kanyang opisina, iinumin ang paboritong alak ng kanyang asawa, at isusuot ang relos ang Rolex na regalo nito sa kanya noong huli nilang anibersaryo. Iyon lang ang tanging paraan para maramdaman niyang malapit pa rin ito. Ang pagsuot sa relos ay parang paghawak sa kamay nito. Isang koneksyon sa nakaraang hindi na maibabalik. Kaya naman, nang hapong iyon, isang araw bago ang nakagawian, pumasok siya sa kanyang silid para kunin ang relos. Gusto lang niyang tingnan. Gusto lang niyang hawakan. Binuksan niya ang drawer. Kinuha niya ang pamilyar na kahon na gawa sa kahoy. Ngunit pag-angat niya ng takip, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala. Ang pulang unan na pelos ay naroon, pero ang relos ay wala. Napatitig si Lisandro sa walang lamang kahon. Sa isang segundo, inisip niyang baka nagkamali lang siya ng kuha. Baka nailipat niya. Pero alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi. Dito lang niya iyon nilalagay. Palagi. Parang may humigop ng hangin mula sa kanyang baga. Ang relos na yon. Hindi iyon basta alahas. Iyon ang huling piraso ng alaala niya kay Isabela. Hindi. Bulong niya. Hindi pwede. Nagsimula siyang maghalongkat. Isa-isang binuksan ang lahat ng drawer. Tiningnan sa ilalim ng kama. Hinalughog ang aparador. Ang kanyang paghahanap ay nagsimulang maging desperado. Bawat segundong lumilipas, ang pag-asa ay napapalitan ng pagkatarantang gumagapang sa kanyang sistema. Pagkalipas ng 10 minuto, sumuko siya. Napasuntok siya sa pader. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala.
kumpara sa sakit sa kanyang dibdib. Nawawala. Ninakaw. Sino? Pumasok si Griselda sa silid, nag-aalala ang mukha. Sir, ano pong nangyayari? Ang relos ko, sabi ni Lisandro. Ang boses ay garalgal sa galit. Nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Griselda. Paanong nawawala? Baka po nailagay niyo lang sa iba. Hinaluughog ko na ang lahat. Wala. Sigaw niya. May kumuha. May magnanakaw sa bahay na ito. Nagkunwaring nag-isip si Griselda. Pero sir, sino naman po ang gagawa niyan? Tayo-tayo lang naman ang nandito. Ang mga hardinero at driver ay hindi pinapapasok sa loob. Tumingin si Lisandro sa paligid. Ang kanyang utak ay mabilis na nagpoproseso. Tama si Griselda. Tanging mga pinagkakatiwalaan lang niya ang nakakapasok sa mansyon. Si Griselda, na 30 taon nang naninilbihan, imposible. Siya, imposible. At si Tadeo. At biglang, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Mireya. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanya. Ang baguhan. Ang probinsyana. Ang babaeng pinapasok niya hindi lang sa kanyang bahay, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang anak. Sir, baka naman po. Nagsimulang magsalita si Griselda. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Si Mireya po ba? Hindi sumagot si Lisandro, pero ang pananahimik niya ay sapat na. Narinig ko po kasi siyang may kausap sa cellphone nung isang araw. Patuloy ni Griselda na parang nag-aalangan. Parang problema sa pera. Kailangan daw po ng pamilya niya sa probinsya. Hindi ko na lang po pinansin kasi ayokong maging tsismosa. Bawat salita ni Griselda ay parang isang patak ng lason na kumakalat sa isip ni Lisandro. Ang mga alaala ng kabaitan ni Mireya, ng mga ngiti ni Tadeo, ay unti-unting nabubura. Napapalitan ito ng pagdududa, ang kahirapan, ang pangangailangan. Iyon ang pinakamalakas na motivation para sa isang krimen. Naging malinaw ang lahat sa isip niya. Ang kabaitan nito ay isang pagkukunwari. Ang paglapit nito sa kanyang anak ay isang paraan para makuha ang tiwala niya. At nagtagumpay ito. Nabulag siya. Nabulag siya sa pag-asang dala nito. Minsan din po, nakita ko siyang tinitingnan yung mga vase sa sala. Dagdag pa ni Griselda, bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa hinala ni Lisandro. Tinanong niya pa nga po ako kung magkano ang halaga. Sabi ko, huwag na niyang isipin ang mga ganoong bagay. Doon na sumabog ang galit ni Lisandro. Ang sakit ng pagkawala ng relos ay hinaluan ng sakit ng katrayduran. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya sa pinakamasakit na paraan. Hindi lang relos ang ninakaw sa kanya, kundi pati ang pag-asang nagsisimula nang mabuo sa puso niya. Napayukom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng malamig na galit. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya sa mga nakaraang linggo ay ganap nang nawala. Napalitan ng nagyayelong puot. Sumuntok siyang muli sa pader. Mas malakas ngayon. Hindi na iniinda ang sakit. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Traidor. Tumingin siya kay Griselda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nasaan si Mireya? Sigaw niya. Ang boses ay parang kulog na yumanig sa buong mansyon. Naglalaro sila ni Tadeo sa sala. Pinagpapatong-patong nila ang mga malalaking building blocks. Sinusubukang bumuo ng pinakamataas na tore. Tumatawa si Tadeo sa tuwing guguho ito, isang tunog na para kay Mireya ay mas mahalaga pa sa kahit anong yaman sa mundo. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Nasaan si Mireya? Napatigil si Mireya. Ang boses na yon. Puno ito ng galit na hindi pa niya kailanman narinig mula kay Sir Lisandro. Kahit si Tadeo ay natigilan, ang nangiti ay nawala sa kanyang mukha. Mabilis na pumasok si Lisandro sa sala.
Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang dalawang baga. Sa likuran niya ay si Griselda na may kunwaring pag-aalala sa mukha. Sir? Nag-aalangang tanong ni Mireya. Dahan-dahang tumayo. Hindi siya sinagot ni Lisandro. Sa halip lumapit ito at walang sabi-sabing hinablot ang kanyang braso. Mahigpit. Masakit. Sir, ano po yun? Nasasaktan po ako. Pakiusap ni Mireya. Nasasaktan. Bumulong si Lisandro, ang boses ay puno ng pait. Huwag kang mag-alala, Mireya. Hindi pa yan ang sakit na mararamdaman mo. Bago pa man siya makasagot, kinaladkad na siya nito palabas ng sala, patungo sa gitna ng malawak na foyer. Ang ibang mga kasambahay ay lumabas mula sa kusina. Gulat na napatingin sa nangyayari. Bitawan niyo po ako, sir. Ano po bang kasalanan ko? Umiiyak na, sabi ni Mireya. Sinusubukang pumiglas. Binitiwan siya ni Lisandro ng biglaan, kaya napaupo siya sa sahig. Itinuro siya nito. Magnanakaw, sigaw ni Lisandro. Ang salita ay parang isang sampal. Akala mo maloloko mo ako? Akala mo dahil nakuha mo ang loob ng anak ko, makukuha mo na ang lahat sa bahay na ito? Nanlaki ang mga mata ni Mireya. Po, anong sinasabi ninyo? Wala po akong ninanakaw. Sinungaling. Inihagis ni Lisandro ang isang walang lamang kahon ng relos sa sahig, malapit sa kanya. Nasaan ang relos ko? Ang Rolex. Yun ba ang kailangan ng pamilya mo sa probinsya? Ganoon ka ba kadesperada para sa pera? Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang relos. Ngunit hindi niya alam kung nasaan yon. Hindi ko po alam, sir. Maniwala po kayo. Hindi ko po kinuha yan. Huwag ka nang magpanggap, Mireya. Sabat ni Griselda, ang boses ay puno ng awa na peke. Nakita kitang tinitingnan ang mga gamit dito. Narinig kitang may kausap tungkol sa pera. Aminin mo na lang. Tumingin si Mireya kay Griselda, hindi makapaniwala. Hindi totoo yan. Ma'am Griselda, bakit po kayo nagsisinungaling? Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang mga mata ng ibang kasambahay ay puno ng paghusga. Ang mga mata ni Lisandro ay puno ng pagkasuklam. Yeya! Yeya! Isang maliit na boses ang narinig nila. Si Tadeo, gamit ang sarili niyang mga kamay, ay pinapaandar ang kanyang wheelchair palabas ng sala. Ang mukha niya ay puno ng luha. Ang mga mata ay puno ng takot. Daddy, no! Sigaw ng bata. Yeya! Good! Yeya! Parang may pumiga sa puso ni Mireya. Kahit sa gitna ng kahihiyan, ang makita si Tadeo na nagsasalita para ipagtanggol, siya ay sapat na. Ngunit hindi ito sapat para kay Lisandro. Huwag kang makialam dito, Tadeo. Sigaw ni Lisandro sa anak. Isa siyang magnanakaw. Kumuha si Lisandro ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Ibinato niya ito sa mukha ni Mireya. Ang mga perang papel ay kumalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Yan ba ang kailangan mo? Pera? Sabi ni Lisandro. Ang boses ay nanginginig sa galit. Kunin mo! Kunin mo lahat yan at umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din! Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Mireya na parang mga punyal. Ang kahihiyan, ang kawalan ng hustisya, ang sakit. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit may dignidad. Ang kailangan ko ay ang tiwala ninyo, pero malinaw na wala kayo niyan. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi pinulot ang kahit isang piraso ng pera. Tiningnan niya si Lisandro sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilan. Pagkatapos, tumingin siya kay Tadeo. Paalam, Tadeo, bulong niya. Yaya, don't go. Yaya. Umiiyak na sigaw ng bata. Sinusubukang abutin siya. Pero huli na. Dalawang gwardiya ang pumasok at marahang hinawakan ang braso ni Mireya. Hindi na siya pumalag. Wala nang lakas. Hinayaan na lang niyang ilabas siya.
Pagbukas ng malaking pinto sa harapan, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya. Isang malamig na sampal ng realidad. Kinaladkad siya palabas ng gate at doon siya binitiwan. Bumagsak si Mireya sa basang semento sa labas ng mansyon na minsan niyang tinuring na lugar ng pag-asa. Ang malakas na ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang mga kulog ay kasabay ng pagsabog ng kanyang puso. Ang sigaw ni Tadeo na tumatawag sa kanyang pangalan ay unti-unting humina. Nilalamon ng ingay ng ulan at ng pagsara ng malaking bakal na gate. Wala na. Nawala na ang lahat. Tiyaha, pagkaalis ni Mireya, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na pag-iyak ni Tadeo at ang patak ng ulan sa labas. Tama na yan, Tadeo, sabi ni Lisandro. Ang boses ay pagod at walang emosyon. Tinangka niyang hawakan ang balikat ng anak pero iwinaksi ito ng bata. I hate you, Daddy. I hate you. Sigaw ni Tadeo bago pinihit ang kanyang wheelchair at mabilis na ipinasok ang sarili sa kanyang kwarto. Isang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ang narinig. Naiwang nakatayo si Lisandro sa gitna ng foyer. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling bumalik sa kanilang mga gawain. Takot na mapagbuntunan ng galit, si Griselda ay lumapit. Sir, tapos na po ang problema, sabi nito sa isang malumanay na boses. Mas mabuti na po ito. Isang lason na ang naalis sa pamamahay ninyo. Tumingin si Lisandro kay Griselda pero walang sinabi. Tumalikod lang siya at naglakad patungo sa kanyang opisina. Ikinulong niya ang sarili. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting nawawala. Ang naiiwan ay isang kakaibang pakiramdam ng kawalan. Nanalo siya. Naitama niya ang isang pagkakamali. Naipagtanggol niya ang alaala ng kanyang asawa. Pero bakit pakiramdam niya ay mas malaki ang nawala sa kanya? Nang gabing iyon, hindi kumain si Tadeo. Kumatok si Griselda sa pinto. Nagdala ng paborito nitong pagkain, pero walang sumagot. Sinubukan ni Lisandro, pero ang tanging narinig niya ay ang pagbasag ng isang bagay sa loob. Ang sumunod na araw ay mas malala. Hindi na umiiyak si Tadeo. Hindi na rin ito nagwawala. Bumalik ito sa dati. Mas malala pa sa dati. Nakaupo lang ito sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana, nakatingin sa hardin, kung saan sila madalas maglaro ni Mireya. Blanko ang mga mata. Walang buhay. Isang buhay na manika. Ang mga ngiti, ang mga halakhak, ang mga salitang sinimulan nitong buuin. Lahat ay nawala, na parang isang panaginip na hindi kailanman nangyari. Bumalik ang katahimikan sa mansyon. Ngunit hindi ito ang katahimikang gusto ni Lisandro. Ito ay isang katahimikang mabigat, malagkit, na parang isang kumot na pumapatay sa lahat ng saya at pag-asa. Lumipas ang 2 araw. Hindi pa rin kumakain ng maayos si Tadeo. Nagsisimula na itong manghina. Nag-aalala na ang doktor. Isang gabi, hindi makatulog si Lisandro. Nagtimpla siya ng alak at umupo sa dilim ng kanyang opisina. Tumingin siya sa litrato ng kanyang asawa. Anong nagawa ko, mahal? Bulong niya. Akala ko tama ang ginawa ko. Pero bakit mas masakit ngayon? Ang imahe ni Mireya ay bumalik sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong puno ng luha. Ang pagtanggi nitong kunin ng pera. Ang dignidad nito sa gitna ng kahihiyan. At ang sigaw ng kanyang anak. Yeah, good. Isang maliit na pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Paano kung nagkamali siya? Pero inalis niya agad iyon. Ang ebidensya. Ang sinabi ni Griselda. Lahat ay malinaw. Mula sa kwarto ni Tadeo, narinig niya ang isang mahinang pag-ubo, sinundan ng isang hikbi. Parang isang kutsilyo na itinarak sa kanyang puso. Hindi na niya kaya. Ang pananahimik na ito ay unti-unti siyang pinapatay. Bigla siyang napatayo. May isang bagay siyang hindi pa ginagawa. Isang bagay na dapat ay ginawa niya mula pa sa simula.
bago pa man siya nagpadala sa kanyang galit. Ang CCTV, nagmamadali siyang pumunta sa security room, isang maliit na silid sa gilid ng mansyon kung saan nakalagay ang lahat ng monitor at recording equipment. Umupo siya sa harap ng computer. Hahanapin ko ang katotohanan, sabi niya sa sarili. Kailangan kong makasiguro. Itinaype niya ang petsa at oras ng araw kung kailan nawala ang relos. Pinindot niya ang play. Lumabas ang mga imahe mula sa iba't ibang kamera sa buong bahay. Pinabilis niya ang playback. Ang kanyang mga mata ay matamang naghahanap ng kahit anong kahina-hinala. Ang camera sa master's bedroom, walang pumasok maliban sa kanya at kay Griselda. Ang mga kamera sa pasilyo, malinis. Ang kamera sa sala, wala. Nagsimula na siyang mainip. Baka nga wala siyang makita. Baka totoo ngang si Mireya ang kumuha sa paraang hindi nakikita ng kamera. Ngunit pagdating niya sa kamera na nakatutok sa likod bahay, sa may hardin, malapit sa pader, pinabagal niya ang video. May isang anino, isang galaw sa gilid ng screen. Kinabahan siya. Inulit niya ang video, mas mabagal ngayon. At doon, sa likod ng malalaking halaman, isang pamilyar na anino ang lumabas. Ang tindig. Ang buhok na nakapusod. Si Griselda. Nakita niya itong maingat na sumilip sa paligid. Pagkatapos, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang bagay na kumikinang. Inabot niya ito sa isang siwang sa bakod. At sa kabilang panig, isang kamay ng lalaki ang kumuha nito. Mabilis, tago. Pagkatapos ay kalmadong bumalik si Griselda sa loob, na para bang nagdidilig lang ng halaman. Napahawak ng mahigpit si Lisandro sa gilid ng mesa. Ang kanyang paghinga ay huminto. Hindi. Nagkakamali lang siguro siya ng tingin. Ni-rewind niya ang video. Pinanood niya ulit. At ulit. At ulit. Ngunit pareho lang ang kanyang nakikita. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay. Ang babaeng halos pamilya na ang turing niya. Ang nagsilbing saksi laban kay Mireya. Siya ang may kasalanan. Isang nakakabininging ugong ang pumuno sa kanyang tainga. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga narinig ni Griselda, ang mga nakita niya, ang perpektong tiyempo ng kanyang mga akusasyon. Lahat ay kasinungalingan, lahat ay isang palabas. At siya, ang matalino at makapangyarihang si Lisandro Valderrama, ay naging isang tangang papet sa teatro ng panloloko nito. Pumikit siya ng mariin. Ang imahe na bumalik sa kanya ay hindi ang pagnanakaw ni Griselda. Ito ay ang mukha ni Mireya sa gitna ng ulan. Basang-basa, puno ng luha, puno ng sakit. Isang sakit na siya ang nagdulot. Diyos ko! Bulong niya sa kawalan. Anong nagawa ko? Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang matinding takot. Takot sa sarili niyang kamalian. Takot sa katotohanang sinira niya ang isang inosenteng tao dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala at mapagmataas na galit. Tumayo siya mula sa upuan, nanginginig ang mga tuhod. Hindi si Griselda ang kailangan niyang harapin ngayon. May mas mahalaga siyang kailangang gawin. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang hanapin si Mireya. Mabilis siyang lumabas ng security room. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya nagabala pang magpalit ng damit habang tumatakbo siya palabas ng pinto. Isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang tanong na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Paano mo pa mahahanap ang isang taong itinapon mo sa gitna ng isang bagyo? Bumalik si Lisandro sa loob ng mansyon na parang isang bagyo. Hindi na niya inisip ang paghahanap kay Mireya sa gabing iyon. Walang direksyon. Walang kasiguraduhan. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula sa bibig mismo ng ahas na inalagaan niya sa kanyang pamamahay.
Nakita niya si Griselda sa kusina, kalmadong nagpupunas ng mga plato. Ang normal na eksenang ito ay biglang naging parang isang eksena sa isang horror movie para kay Lisandro. Griselda, tawag niya. Ang boses niya ay kakaiba, kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Lumingon si Griselda, ngumiti. Sir, may kailangan po kayo? Hindi sumagot si Lisandro. Dahan-dahan siyang lumapit, inilabas ang kanyang tablet at pinindot ang play. Itinapat niya ang screen sa mukha ni Griselda. Ang video ng pag-abot niya ng relos kay Ramil. Ang ngiti sa mukha ni Griselda ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Napalitan ito ng pamumutla. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at takot. Nabitawan niya ang hawak na plato at ito ay nabasag sa sahig. Ang tunog ay pumuno sa katahimikan. Sir, hindi po totoo yan. Nauutal niyang sabi. Ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Gawa-gawa lang po yan. Gawa-gawa? Ulit ni Lisandro. Ang boses ay nagsimulang tumaas. Nakita ko, Griselda. Nakita ko sa sarili kong mga mata. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinira ang buhay ng isang inosenteng tao? Nagsimulang umiyak si Griselda, isang pag-iyak na puno ng pagkukunwari. Lumuhod ito sa sahig, niyakap ang mga binti ni Lisandro. Patawarin niyo po ako, sir. Nagawa ko lang po yun dahil mahal ko kayo. Napaatras si Lisandro na para bang nadikit sa isang lason. Mahal? Iyan ba ang tawag mo sa ginawa mo? Sinira mo ang tiwala ko. Ipinahamak mo ang isang taong nagdala ng pag-asa sa anak ko. Dahil sa kanya, nagbago kayo. Humagulgol si Griselda. Hindi niyo na ako napapansin. Ang buong buhay ko, inalay ko sa pamilyang ito. Sa inyo. Pero dumating lang siya, isang hamak na probinsyana, at siya na ang naging mundo ninyo. Hindi patas yon. Tinitigan siya ni Lisandro nang may sukdulan na pagkasuklam. Ang pagmamahal na sinasabi nito ay hindi pagmamahal. Ito ay isang sakit, isang lason. Ang pagmamahal ay hindi naninira, Griselda. Mariing sabi ni Lisandro. Ang ginawa mo ay hindi dahil sa pagmamahal. Dahil yan sa inggit, sa kasakiman mo. Ang mga salita ni Lisandro ay parang isang matulis na espada. Natamaan ang pinakabuod ng pagkatao ni Griselda. Biglang huminto ang kanyang pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumingala at ang mukha niyang basang-basa ng luha ay nagbago. Ang lungkot ay napalitan ng isang uri ng kabaliwan. Tumawa siya, isang tawang nakakakilabot. Inggit? Sabi niya. Oo, nainggit ako. Nainggit ako sa asawa mo noon. At nainggit ako kay Mireya ngayon. Pare-pareho lang sila. Mga babaeng dumating para agawin ang dapat ay sa akin. Napakunot ang noo ni Lisandro. Anong sinasabi mo? Tumayo si Griselda. Ang mga mata ay nanlilisik. Wala na ang dating magalang na kasambahay. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw. Ginawa ko rin yun sa asawa mo. Sigaw niya ang gawa niya, ang boses ay pumipiyok sa tindi ng emosyon. Ginawa ko rin ang pagmamahal niya sa'yo, ang atensyon mo na nasa kanya. Hindi ko na matiis, nanigas si Lisandro. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Anong ginawa mo sa asawa ko? Ang preno ng kotse niya. Umamin si Griselda. Ang bawat salita ay parang kidlat na tumatama kay Lisandro. Nilagyan ko ng langis ang brake fluid. Hindi ko naman akalain na aabutin sa ganoon. Gusto ko lang siyang magkaroon ng maliit na aksidente. Gusto ko lang siyang masaktan para ako naman ang mag-alaga sa'yo. Para sa akin naman mapunta ang atensyon mo. Hindi ko sinasadyang mamatay siya at madamay si Tadeo. Hindi ko sinasadya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kusina. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Lisandro. Ang aksidente. Ang pagkamatay ni Isabela. Ang pagkalumpo ni Tadeo. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng tao na sinisi niya ang sarili.
ay kasinungalingan. Hindi ito aksidente. Isa itong krimen. At ang kriminal ay ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Umatras si Lisandro, napasandal sa pader. Ang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Tinitigan niya si Griselda na para bang ngayon lang niya ito nakita. Hindi isang matandang kasambahay, kundi isang demonyo na naghubli sa ilalim ng maskara ng kabaitan sa loob ng 30 taon. Ang mundo ni Lisandro ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, mas masakit, mas brutal. Hindi na niya kailangan ng pulis. Hindi pa ngayon. Ang unang-unang kailangan niyang gawin ay mas mahalaga kaysa sa pagpaparusa sa halimaw na ito. Kailangan niyang hanapin ang anghel na itinapon niya. Walang sinabi, tinalikuran niya si Griselda na ngayon ay humahagulgol na naman sa sahig. Naglakad siya palabas ng kusina, palabas ng mansyon. Sumakay siya sa kanyang kotse. At sa gitna ng gabi, minaneho niya ang sasakyan, papalayo sa bahay na naging pugad ng kasinungalingan, patungo sa isang lugar na hindi niya alam kung saan, para hanapin ang isang babaeng pinagkaitan niya ng lahat, para hanapin ang kapatawaran. Ang hangin sa loob ng maliit na kwartong inuupahan ni Mireya ay mabigat at maalinsangan. 1 linggo na ang nakalipas mula nang palayasin siya sa mansyon, pero ang sakit ay sariwa pa rin na parang isang bukas na sugat na ayaw maghilom. Bawat gabi, bumabalik ang lahat. Ang galit sa mga mata ni Sir Lisandro. Ang salitang magnanakaw. Ang pag-iyak ni Tadeo. Sinubukan niyang maghanap ng bagong trabaho, pero ang balita tungkol sa pagnanakaw niya ay tila mabilis na kumalat sa network ng mga kasambahay. Walang gustong tumanggap sa kanya. Ang perang naipon niya ay unti-unti nang nauubos at ang pag-aalala para sa kanyang pamilya sa probinsya ay dumadagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Nakatulala lang siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa makipot na eskinita. Naalala niya ang tawa ni Tadeo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, pero agad din itong napalitan ng pait. Kumusta na kaya siya? Tanong niya sa sarili. Kumakain kaya siya ng maayos? May nagpapatugtog pa kaya ng musika para sa kanya? Isang malakas na katok sa pintong yari. Sa manipis na kahoy ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang bisita. Baka ang landlady lang para maningil ng upa. Nag-aalangan siyang binuksan ng pinto. At ang taong nakatayo sa labas ay halos magpatigil sa kanyang paghinga. Si Sir Lisandro. Nakatayo siya sa gitna ng maruming eskinita. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na para bang ilang araw na siyang hindi natutulog. Ang aroganteng milyonaryo na nagpalayas sa kanya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong mukhang pasan ng buong mundo. Mireya, sabi nito, ang boses ay paos. Napaatras si Mireya. Ang lahat ng sakit at kahihiyan ay bumalik. Isinara niya agad ang pinto, ngunit mabilis na naiharang ni Lisandro ang kanyang kamay. Please, pakiusap nito. Isang salitang hindi inaasahan ni Mireya na maririnig mula sa kanya. Mireya, kausapin mo ako. Kahit sandali lang. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir. Sabi ni Mireya, ang boses ay nanginginig. Umalis na po kayo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Giit ni Lisandro. Nagkamali ako. Mireya, ako ang nagkamali. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader na itinayo ni Mireya sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binitiwan ang pinto. Pumasok si Lisandro sa maliit na kwarto. Tumingin siya sa paligid, sa maliit na kama, sa lumang mesa, sa mga damit na nakasampay sa isang sulok. Ang karalitaan ng lugar ay isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Ito ang buhay na ibinigay niya kay Mireya. Nalaman ko na ang totoo. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso kay Mireya. Nakita ko sa CCTV
Si Griselda, siya ang may gawa ng lahat. Napatakip ng bibig si Mireya, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa isang uri ng validation na matagal na niyang hinintay. Pero may mas malala pa roon. Patuloy ni Lisandro, ang boses ay nabasag. Inamin niyang siya rin ang may kagagawa ng aksidente, ng pagkamatay ng asawa ko at ng pagkalumpo ni Tadeo. Ngayon, totoong nagulat si Mireya. Ang galit na nararamdaman niya para kay Lisandro ay biglang napalitan ng awa. Nakita niya ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Isang sakit na mas matindi pa sa naranasan niya. Mireya, patawarin mo ako, sabi ni Lisandro, at sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na napigilan. Nabulag ako sa galit. Nabulag ako sa pag-aakala na ang lahat ay kayang ayusin ng pera at kapangyarihan. Hinusgahan kita nang hindi inaalam ang totoo. Ipinahiya kita. Sinaktan kita. Patawarin mo ako. Ang mga luha ni Mireya ay nagsimula na ring tumulo. Mga luha hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa kanya. Wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo, sabi ni Lisandro. Pero hindi ako nandito para sa sarili ko. Nandito ako para sa anak ko. Huminga siya ng malalim. Hindi na siya kumakain, Mireya. Hindi na siya nagsasalita. Bumalik siya sa dati, mas malala pa. Tinatawag niya ang pangalan mo sa kanyang pagtulog. Ikaw. Ikaw lang ang kailangan niya. Yumuko si Lisandro. Ang makapangyarihang milyonaryo ay yumuko sa harap ng isang hamak na katulong sa isang maliit na kwarto sa gitna ng isang eskinita. Bumalik ka na, Mireya. Please, hindi bilang katulong, hindi para sa pera, kundi para kay Tadeo. Iligtas mo ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Natahimik si Mireya. Ang utak niya ay nagsasabing, huwag. Huwag siyang bumalik sa lugar kung saan siya sinaktan at ipinahiya. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang pangalan. Tadeo. Ang batang nagbigay sa kanya ng ngiti. Ang batang nagtiwala sa kanya. Ang batang nangangailangan sa kanya ngayon. Tumingin siya sa lalaking nakayuko sa harapan niya. Hindi na niya nakita ang isang aroganteng amo. Ang nakita niya ay isang desperadong ama. Isang taong nawalan at nasaktan, na handang lunukin ang lahat ng kanyang pride para sa kapakanan ng kanyang anak. Alam ni Mireya ang sagot, bago pa man niya ito sabihin. Sige po, sir. Mahina niyang sabi. Babalik ako. Para kay Tadeo. Ang pagbabalik ni Mireya sa mansyon ay kakaiba. Tahimik. Walang mga matang mapanghusga. Wala na si Griselda. Ipinasa na ni Lisandro sa mga pulis ang lahat ng ebidensya. Ang ibang mga kasambahay ay yumuyuko na lang sa kanya. Puno ng hiya at paggalang. Pero hindi sila ang dahilan ng pagbabalik niya. Pagpasok pa lang niya sa malaking pinto, isang maliit na boses ang narinig niya mula sa itaas ng hagdanan. Yaya? Doon, sa tuktok ng hagdanan, naroon si Tadeo sa kanyang wheelchair. Ang mga mata niyang matamlay ay biglang nagkaroon ng kislap. Isang maliit, nanginginig ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Halos takbuhin ni Mireya ang hagdan. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at niyakap ng mahigpit ang bata. Naramdaman niya ang maliliit na braso ni Tadeo na yumakap pabalik sa kanyang leeg. Isang yakap na mahigpit, puno ng pangungulila. Yaya, you came back. Bulong ng bata sa kanyang balikat. Oo, Tadeo, bumalik ako, sabi ni Mireya. Hindi na pinigilan ang sariling mga luha. Hindi na kita iiwan. Mula sa ibaba, tahimik na pinapanood ni Lisandro ang lahat. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagsalita. Alam niyang ang sandaling iyon ay para lang sa kanilang dalawa. Ngunit sa pagmamasid sa muling pagsasama na iyon, isang malaking tinik ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakahinga siya ng maluwag. Ang pagbabalik ni Mireya ay parang pagbabalik ng araw
pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Sa unang araw, muling kumain si Tadeo. Hiniling niya na si Mireya ang magsubo sa kanya at sa bawat subo may kasamang kwento at tawanan. Sa pangalawang araw, muli silang sumayaw sa hardin. Ang musika at halakhak ay muling pumuno sa mansyon na matagal naging tahimik. Sa paglipas ng mga linggo, ang pagbabago ay hindi lang kay Tadeo nangyari, pati na rin kay Lisandro. Hindi na niya ikinukulong ang sarili sa opisina. Madalas na siyang sumasama sa kanila sa hardin. Hindi na lang siya tagamasid. Minsan, siya na mismo ang nagtutulak sa wheelchair ni Tadeo. Minsan nakikikanta na rin siya, kahit wala sa tono. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng mangga, nakatulog si Tadeo sa mga bisig ni Mireya. "Salamat," biglang sabi ni Lisandro, na nakaupo sa damuhan sa tabi nila. Tumingin si Mireya sa kanya. "Para saan po, sir?" "Para sa lahat," sabi ni Lisandro. Ang mga mata ay nakatitig sa natutulog na mukha ng kanyang anak. "At wag mo na akong tawaging sir. Lisandro na lang." Tumango si Mireya. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nag-usap sila, hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa buhay. Ikinuwento ni Mireya ang tungkol sa kanyang pamilya, sa kapatid niyang si Baste, at kung paano niya natutunang ang pasensya at pag-asa ay ang pinakamabisang gamot. Ikinuwento naman ni Lisandro, sa kauna-unahang pagkakataon, ang tungkol kay Isabela, hindi bilang isang alaala ng pagsisisi, kundi bilang isang masayang nakaraan. Sa mga pag-uusap na yon, unti-unting nakita ni Mireya ang totoong Lisandro. Hindi ang aroganteng milyonaryo, kundi ang isang amang nasaktan, isang lalaking naligaw sa dilim ng kanyang kalungkutan. At si Lisandro naman ay nakita ang totoong Mireya, hindi isang hamak na katulong, kundi isang babaeng may pusong mas mayaman pa sa lahat ng kanyang pera. Isang araw, habang nagsasagawa ng therapy si Tadeo, may isa na namang himala. Sa tulong ni Mireya, sinubukan ng bata na tumayo mula sa kanyang wheelchair, nakahawak sa mga bakal na rehas. "Kaya mo yan, Tadeo! Kaya mo yan!" Pag-cheer ni Mireya, nanginginig ang mga binti ng bata. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Tumingin siya sa kanyang ama na nasa di kalayuan. Ngumiti si Lisandro. "Kaya mo yan, anak. Nandito lang ako." Sa isang huling pagbuhos ng lakas, itinulak ni Tadeo ang kanyang sarili. At sa loob ng 3 segundo, nakatayo siya. Mag-isa. Nanginginig, pero nakatayo. Pagkatapos ay bumagsak siya pabalik sa mga braso ni Mireya, pareho silang tumatawa at umiiyak sa tuwa. Lumapit si Lisandro. Ngunit sa halip na si Tadeo ang tingnan, ang mga mata niya ay napako kay Mireya, na masayang-masaya habang yakap-yakap ang bata. Sa sandaling iyon, sa gitna ng sikat ng araw sa kanyang hardin, na-realize ni Lisandro ang isang bagay na mas malaki pa sa lahat ng nangyari. Hindi lang ang kanyang anak ang pinapagaling ni Mireya, pinapagaling din nito siya. Isang maaraw na umaga, ilang buwan pagkatapos ng pagbabalik ni Mireya, ang mansyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Puno na ito ng buhay, ng tawanan, at ng tunog ng maliliit na yabag. Nakatayo si Lisandro sa gilid ng swimming pool, hawak-hawak ang isang pamilyar na bagay sa kanyang kamay. Ang Rolex. Naibalik ito ng mga pulis matapos mahuli si Ramil. Nirehistro ito bilang ebidensya, ngunit dahil umamin na si Griselda sa mas malaking kasalanan, ibinalik na rin ito sa kanya. Tinitigan niya ang relos. Ang gintong kumikinang sa ilalim ng araw. Ang mga kamay nitong patuloy na umiikot, sumusukat sa bawat segundong lumilipas. Dati, ang relos na ito ay simbolo ng pagmamahal at masayang alaala. Pagkatapos, naging simbolo ito ng pagkawala at katrayduran. Ngayon, ano na nga ba ito? Isa na lang itong bagay. Isang piraso ng metal at salamin. Ang tunay na halaga ng oras na tutunan niya ay hindi nasusukat ng isang mamahaling relos. "Daddy!" Isang boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Lisandro. Doon sa damuhan,
Dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya si Tadeo. Bawat hakbang ay maingat at hindi pa perpekto, pero ito ay mga hakbang na galing sa sarili niyang mga paa. Sa tabi niya, nakaalalay si Mireya, hindi nakahawak, pero laging handang sumalo. Ang mga mata ni Lisandro ay napuno ng luha, mga luha ng purong kaligayahan. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Bawat hakbang ni Tadeo ay parang isang oras ng tagumpay. Bawat ngiti sa mukha ni Mireya ay parang isang araw ng pag-asa. Ito na ang bagong paraan niya ng pagsukat sa oras. Nang makalapit si Tadeo, yumuko si Lisandro at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. "Ang galing-galing mo, anak!" bulong niya. Tumingin si Lisandro kay Mireya. Sa ibabaw ng balikat ni Tadeo, ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nagsasabi ng lahat. Isang ngiting naghilom sa lahat ng sugat sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, alam na ni Lisandro ang dapat niyang gawin. Humiwalay siya sa pagkakayakap. Tiningnan niya ang relos sa kanyang kamay sa huling pagkakataon. Hinawakan niya ito ng mahigpit, hindi dahil sa halaga nito, kundi bilang isang paalam sa dati niyang pagkatao. At sa isang malakas na paghagis, itinapon niya ang Rolex sa gitna ng swimming pool. Isang maliit na tilamsik at pagkatapos ay unti-unti itong lumubog sa ilalim ng asul na tubig. Ang kislap nito ay dahan-dahang nawawala, hanggang sa maging isa na lang itong anino sa ilalim. Nagulat sina Mireya at Tadeo. "Daddy, the watch!" sabi ni Tadeo. Ngumiti si Lisandro at ginulo ang buhok ng anak. "Hayaan mo na, anak. Hindi na natin kailangan yan." Tumingin siya kay Mireya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at isang bagong simula. "Simula ngayon," sabi niya. "Hindi na tayo magbibilang ng oras. Ang bibilangin natin ay ang mga hakbang mo, anak. Ang bibilangin natin ay ang mga ngiti. Ang bibilangin natin ay ang bawat araw na magkakasama tayong tatlo." Hinawakan niya ang kamay ni Tadeo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot at hinawakan din ang kamay ni Mireya. Hindi ito nag-atubili. Ang mga kamay nilang tatlo ay magkahawak, mahigpit, sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi na sila isang amo, isang katulong, at isang batang may sakit. Isa na silang pamilya. At sa bagong yugto ng kanilang buhay, ang oras ay hindi na sinusukat ng ginto o ng mga segundo, kundi ng mga tibok ng pusong sabay-sabay na naghihilom at muling natututong magmahal.